Papuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Napupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin ng mapa sa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't siya'y sinunggaban nila, inalabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kung hindi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang mga talinhagang ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ano ba dapat ang maramdaman ng isang taong tumanggap ng kabutihan o kagandahang loob mula sa iba? Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po na tinawag, tinipon at pinagpapala
ng ating mahal na pong Jesus Nazareno sa kanyang dambana na pinagmumulan ng pag-asa at pagpapala. Pwede ba nating pagpalain ng bawat isa? Sabihin natin sa bawat isa, God bless you. Ang ebanghelyo ay tungkol sa isang talinhaga na kung saan yung may-ari daw, una, nagtanim sa kanyang bukirin. At pagkatapos, binakuran ito. At pagkatapos, nilagyan ng bantayan ang mga ito. At pagkatapos, nung gawa na ang lahat, pinabantayan sa kanyang mga kaibigan o sa kanyang mga kasamahan. At ano ang nangyari pagdating nung panahon ng anihan o pamimitas? Nagsugo yung may-ari ng kanyang alipin para kunin yung kanyang parte, yung kanyang share. Ayan, ano? Pero ano nangyari? Yung mga pinagbilinan niya, pinagtiwalaan niya, nung makita yung mga sinugo nung may-ari, sila ay sinaktan, pinatay, binato. Nagsugo ng pangalawang batch. Ganon din ang ginawa. Sinaktan, pinatay, binato. Sa bandang huli, sabi ng may-ari sa kanyang sarili, alam ko na. Ipadadala ko, susuguin ko ang anak ko. Sarili kong anak. Siguro naman, igagalang nila. Pero, nung makita nung mga kasama niya na ang anak na ang dumarating, ano sabi nila sa kanilang sarili? Patayin natin to. Ito tagapagmana eh. Para kung ano yung mamanahin niya, mapunta pa sa atin. Yun po ba ay katanggap-tanggap mula sa mga taong nakaranas ng kabutihang loob, ng pagtitiwala, na sila ay nakinabang dahil sa mga bunga ng pananim na iyon? Katanggap-tanggap ba na ganoon pa ang gagawin nila doon sa mga hiniling ng may-ari? Ano po ba dapat ang tamang ugali? O ano dapat ang mas inaasahan nating dapat na pakikitungo nitong mga pinagbilinan? Dapat ay nagpapasalamat. Hindi po ba? Pagpapasalamat. Abay, dahil kami ay pinagbilinan mo, kami ay nakinabang, meron kaming iuwi sa aming pamilya para sa pangailangan ng aming pamilya. Dapat pagpapasalamat hindi po ba? At saka yung kababaang loob. Dahil kinikilala mo na ikaw ay nabiyayaan ng taong ito. Mga kapatid, kung titingnan po natin, itong ganitong ugali ay nakikita pa rin natin ngayon sa panahong ito. Yung po bang tinatawag na entitlement. Sabi niya, pakiulit nga po, entitlement. Ano ibig sabihin ng entitlement? Ito po yung inaasahan mo, ituturing kang espesyal. You will demand favors. Yan, ipipilit mo na kailangan ako ituturing nyo ng ganito, special. As if ang buong mundo nakasentro at umiikot sa iyo. May konting pagkapalalo, ika nga. May konting kayabangan. Entitlements. Paano natin nakikita sa panahon ngayon yan? Sa labas na lang halimbawa. Kunyari sa pila, sisingit yan. At kapag napuna, kilala niyo ba ako? What? Kilala niyo ba kung sino ako? Nahuli sa kalsada. Kilala niyo ba ako? Nagkaroon ng argumento doon sa barangay o doon sa sitio. Kilala mo ba ako? Di mo pa ako kilala. Entitlement yon ang tawag doon. You will demand respect. Ayan. You will demand that people will look up to you. Ayan. Marami pa po yan. Halimbawa na lamang, sino may mga OFW ditong kamag-anak? Mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Ayan, di ba?
Alam niyo kung ano ang pressure, ano ay yung pressure ng mga kababayan natin nagtatrabaho sa abroad? Kaya minsan hindi sila umuwi agad-agad. Gusto man nilang umuwi ng mas sa beses na gusto nila, pero tinitipid nila yung pag-uwi. Bakit kanyo? Abe, kung yung pamilya lang hihiling, pwede pa acceptable Pero minsan, kapag yung mga kaanak, kaanak ng kaanak, kaanak ng kaanak ng kaanak, kapitbahay, kakilala ng kapitbahay, lahat humihiling. At pag hindi na pagbigyan, sasama loob. Buti pa yung iba, binibigyan mo kaming mga kadugo mo. Hindi mo kami tinutulungan. O di po ba? Entitlement. You will demand. Ipipilit mo Pero sa simbahan na lamang po, ganun din Mga pare. Aray. No? Minsan, di po ba? We demand respect. O kaya yung mga volunteers natin. Pag naka-uniforme, sumunod kayo sa akin. Di ba? Lalo yung malalaking simbahan. Minsan nawawala tayo sa ating orihinal na layunin kung bakit tayo naglilingkod. At yung kakulangan natin sa bahay, dito natin ginagawa sa simbahan. Di po ba? Sa bahay, hindi ka sinusunod. Hindi ka pinakikinggan. Pag mo sa simbahan, pag nandito ka, nagmamando ka, ayusin yan. Okay kayo. Ganon, di ba? Kapag meron tayong posisyon sa simbahan, naglilingkod ka, lahat tahimik, kayo nagdadaldalan. Nangyayari po ito sa maraming simbahan. Yung mga tao nagsisimba, talagang nakikinig na gano'n, yung mga servers, kwentuhan ng kwentuhan. Di po ba? Entitlement ang tawag doon. Kapag parang nag-aasta tayong siga. Pero ano dapat? Di po ba ano dapat? Pagpapasalamat, pagpapakumbaba. Yun po ang inaasahan ng Diyos sa atin. Pagpapasalamat, pagpapakumbaba. We always demand rights. Karapatan ko yan bilang mamamayan ng Pilipinas. Ganun tayo makapag-demand, di ba? Karapatan namin yan. Okay po. Tama po yan. Panghawakan po natin ng karapatan. Pero tanungin din natin ang ating sarili. Sumusunod ba tayo sa batas? Mabuting mamamayan ba tayo? Baka naman hindi tayo sumusunod sa batas, kinalilimutan natin ang tungkulin natin sa ating bayan, pero kung makapag-demand ka ng karapatan mo, ganun-ganun na lamang. Di po ba? Pagpapasalamat, pagpapakumbaba. Yun naman po ang inaasahan ng Diyos sa atin. Kung merong entitlement na tayo pangahawakan, yung entitled na, Lord, anak ako ng Diyos. Ako'y pinatawad na I'm a forgiven sinner. Yun po ang ipagmalaki natin, na tayo anak ng Diyos. Sa harap ng kasamaan, anak ako ng Diyos. Sa kaharap ng galit ng mga tao o bashing ng mga tao, anak ako ng Diyos. At hindi mawawala sa akin yan. Kahit anong mura pa ang sabihin ninyo, kahit ano pang sabihin nyo sa akin, ako'y anak ng Diyos at hindi mababawasan iyan. Pagpapasalamat, pagpapakumbaba.